Kapatid, magbalik loob tayo sa Panginoon. Kung ikaw ngayon nakabalik na sa panampalataya sa Panginoon, maraming salamat. Ipagpasalamat mo sa Panginoon na nakabalik ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi marami ngayong gusto bumalik sa panampalataya sa Panginoon pero hindi na sila nakakabalik. Kung ikay nag-backslide at nakabalik ka sa pananampalataya sa Panginoon, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Kasi binigyan ka pa ng chance ng Panginoon para magbalik loob sa Kanya. Napakalapit na po ng ating Panginoon. Kapatid, huwag mo na po ipagpabukas pa ang pagbabalik loob mo sa Panginoon. Kasi di natin alam ang buhay natin. Ang buhay natin parang bula lang. Parang kidlat lang na kusang maglalaho. Isang kisap mata lang. Kaya kung nasa panahon na wala tayo sa Panginoon, hindi tayo nagbalik loob sa Panginoon, sa panahon na hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan at naratnan tayo ng ating kamatayan, sa palagay natin, doon ba tayo sa langit papunta? Minsan gumagawa lang tayo sa ating mga sarili, sa ating mga kagustuhan. Di natin alam ang bukas natin, ang mamaya natin, kung buhay pa ba tayo. Marami ngayong natulog, kinabukasan hindi na nakagising. Ngayon nag-usap tayo, ngayon kausap mo, bukas hindi mo na nakita, hindi mo na siya nakausap, nasa himlaya na siya. Ngayon nag-usap tayo, bukas makalawa nabalitaan natin na sagasaan, na disgrasya, namatay. Diba? Hindi natin alam yung buhay natin. Kaya kapatid, paalala ko lang sa lahat na magbalik loob tayo sa Panginoon. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Gaano man yan kalaki ng ating kasalanan, o kabigat, o kaitim ng ating kasalanan, kaya paputiin ng Panginoon yan. Basta lumapit tayo sa ating Panginoon, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, at handa ng Panginoon tayo patawarin. Kaya kapatid, ako'y kumakatok sa inyong mga puso na magbalik loob tayo sa Panginoon. Kung alam mo sa sarili mo na marami kang kasalanan o mabigat yung kasalanan mong nagawa, yan ang katuparan sa nasasabi doon sa Isaias 1:18. Na gaano man kaitim o kapulan yung kasalanan, kaya paputiin ng Panginoon kung handa tayo lumapit sa Panginoon. Mga kapatid, napakalapit na ng Panginoon ngayon. Huwag na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Magbalik loob po tayo sa Panginoon. Alam mo kung bakit? Marami nga yung mga nag-backslide na enjoy na sila sa buhay nila. Kasi dumating sa point na nung nag-backslide sila sa Panginoon, wala na silang masyadong problema, wala na silang mga agam-agam sa buhay. Huwag mo ikatuwa yan kung masaya ka na ng dahil wala sa Panginoon. Kasi nangahulugan lang na pinabayaan ka na ng Panginoon. Kung mahal ka ng Panginoon, bibigyan ka niya ng mga pagsubok sa buhay mo para maalala mo na iba ang may Diyos sa buhay at hindi mo kaya mag-isa kung wala si Kristo sa buhay mo. Kaya kapatid, kung ngayon may mga pagsubok ka sa buhay, tinitest lang ng Panginoon kung hanggang saan yung panampalataya mo sa Panginoon. Kung totoo ba, kagaya ng isang gold nilalagay sa asido o kaya'y sinusunog ito, kung titingkad pa rin ba siya. Kung tunay kang ginto, talagang kahit susunugin ka, lalagay ka sa asido, titingkad na titingkad ang iyong pagkaginto. Titingkad na titingkad yung iyong pagiging ginto. Kung totoo tayo sa harapan ng ating Panginoon, titingkad na titingkad ito. Sa panahon na maraming mga pagsubok sa buhay, bagyuhin man tayo ng mga pagsubok sa buhay natin, dumating man ng mga unos sa buhay natin, ating pananampalataya, titingkad na titingkad pa rin to sa harapan natin Panginoon. Kaya kapatid, huwag kang mag-enjoy na ngayon okay ka sa buhay mo kasi hindi mo na naramdaman na pinapalo ka ng Panginoon. Mas matakot ka kapatid kung hindi ka na pinapalo at sinasaway ng Panginoon. Mas maganda pa ngayon, sinasaway tayo ng Panginoon, pinapalo tayo ng Panginoon, nangahulugan lang na mahal pa tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, magbalik loob tayo sa Panginoon. Marami na pong mga trahedya na naganap ngayon sa buhay. Bansa to bansa, gira na ng gira, o kaya yung mga maraming lindol, marami na nangyayaring mga baha, marami na ganap na kung ano-ano sa buhay, mga trahedya sa mundong ito. Nangahulugan lang mga kapatid na malapit na talaga ang pagdating ng ating Panginoon. Hindi na talaga maglalaon. Darating na ang Panginoon. Sa ayaw at sa gusto natin, kung yan na talaga ang time na babalik ang Panginoon, wala po tayong magagawa. Kaya ihanda po natin yung ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon. Wala pong makakabago sa ating buhay maliban sa Panginoon. Maliban ang Panginoon bumago sa ating puso't isipan. Wala pong malinis sa ating lahat dito. Lahat po tayo nagkasala sa harapan ng Panginoon.
Lahat po tayo makasalanan at nagkakasala sa harapan ng Panginoon. Wala pong mabuting tao, wala pong perfectong tao. Lahat po tayo, ikaw, ako, tayong lahat nagkasala sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, pero pinagbigyan tayo ng pagkakataon na magiging anak ng Diyos at makapasok sa kaharian ng langit kung tayo sumunod sa nayon sa kanyang kalooban at manatiling tapat sa paglilingkod sa kanya. Kaya mga kapatid, ano pang hinihintay natin? Magbalik loob tayo sa ating Panginoon, ihalay natin ang buhay sa kanya, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi lang ito ngayon, bukas, makalawa, kundi habang may buhay tayo, may hininga tayo, iaalay natin ang ating buhay para sa Panginoon. Hanggang sa malagutan tayo ng hininga, doon din malalagot yung ating panampalataya sa Panginoon. Doon din mag-i-end. Kaya kapatid, may chance pa. Kung ikaw ngayon nanlalamig, nag-backslide, o ano man nangyari sa buhay mo, may chance pa kapatid na bumalik loob tayo sa Panginoon. Kaya lagi nating alalahanin ang buhay natin, di natin hawak. Di natin alam ang buhay natin. Isang kisap mata, pwede tayo mamatay. Pwede tayo mawala sa mundong ito. Ngayon, kausap ko kayo, nagsasalita ako dito, di nyo alam, baka bukas makalawa, patay na ako. Di na nyo ako makikita. Di natin alam, sa pagtatrabaho ko, madisgrasya ako, kaya masagasaan ako, kaya makidlatan tayo, makulugan, bangungutin tayo, hindi na tayo makagising sa kinumagahan, di ba? Pwede mangyari ang lahat ng yon sa buhay natin kung hindi tayo magbabalik loob sa Panginoon. Kumusta? Kung maratnan tayo ng ating kamatayan at hindi tayo nagbalik loob sa Panginoon, hindi tayo na nagsisi sa ating mga kasalanan, matik po tayo doon nilagay sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Kaya kapatid, sana mabulay-bulay nyo ang sinasabi ko. Hindi sasabi nagsasalita ako ng ganito na matuwid ako, malinis ako. Isa lang din po ako makasalanang tao, nagkakasala sa Panginoon. At marami po din akong kasalanan sa harapan ng Panginoon. Pero sa tulong at gabay ng Panginoon, alam ko makasalanan ako, pero pinapakumbaba kong sarili ko at nanghingi ako ng kapatawaran sa harapan ng Panginoon upang linisin ako ng banal na Espiritu ng Panginoon. Hindi po ako perfectong tao mga kapatid. Huwag niyo akong isipin na ako nangaral lang salita ng Diyos, malinis ako. Isa din akong marumi at makasalanan sa harapan ng Panginoon. Pero kapatid, hindi ko yan iniisip yan. Ang iniisip ko, yung manghingi ako ng kapatawaran at magpakumaba sa harapan ng Panginoon sa lahat ng gawa kong kasalanan. At alam ko na si Lord handang magpatawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Kapatid, maraming salamat. Sana maunawan niyo ito at may timo niyo sa puso't isipan niyo. God bless us all.